Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Isang maulang hapon po sa lahat ng mga nanunood at nakikinig dito pa rin syempre sa ating talapihitan ng radyo, ang 1134 kHz AM, ang inyong Armed Forces Radio at mananatiling boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanunood sa atin sa ating Facebook Live. Kung saan man po kayong lupalop ng mundo ngayon, abot ang ating internet radio. Bumabati po ang inyong katropang Mafet ng isang hapon dito sa atin sa Pilipinas. Magandang hapon po. Samahan ninyo ang inyong lingkod katropang Mafet 1:00 hanggang 2:00 ng hapon para pag-usapan ang mga exciting at syempre kapanapanabik na mga programs and promos ng ating asosasyon. Welcome back po sa ating episode sa programang MBay Connect. So, we are very happy because this afternoon makakasama natin ang isa sa makakatulong sa atin sa ating mga mapag-uusapan ngayong hapong ito. Sa lahat po ng taga-subaybay at tagapakinig ng ating programa, samahan ninyo po kami, baka may mga katanungan kayo. And of course, marami tayong good news na ibabahagi sa ating mga miyembro, So, ngayong hapong ito, pag-uusapan natin itong mga sumusunod na babanggitin ko. Ang mga real estate promos ng ating asosasyon. Kasama na rin po ang recent na natanggap na recognition ng ating asosasyon, ang Social Impact Champion Award. Ito po ay nanggaling sa Property Guru Philippines Property Awards, So congratulations po. Very timely kasi magse-celebrate tayo ng ating anniversary ngayong September. So, bago natin ipakilala ang ating guest for this afternoon's episode is i-review din po muna natin yung ating question and answer nung nakaraan. So, Kuya Fertz, can you please flash sa ating screen kung ano ba yung naging tamang kasagutan doon sa ating question sa ating nakaraang episode?
So, ang katanungan po natin sa last episode ay magbigay ng isang AFP MBAI product na napag-usapan natin last time, no? At ang mga possible na answer po ay itong mga sumusunod. Pwede pong sumagot ng MBA Achiever or ang ating tinatawag na medal or ang special medal. So makikita niyo po dyan sa screen natin kung ano yung mga naging tamang kasagutan. So abangan nyo rin po mamaya, no? Ang ating episode sa ating, ang question and answer portion sa ating episode para ngayon. At wag po kayong mag-atubiling magbigay ng inyong mga kasagutan. So, bibigyang daan na ho natin ang pagpapakilala sa ating makakasama ngayong hapong ito. Tatalakayin po natin ang isa sa, ito no, may tumutunog. Okay. Alright. Pasensya na ako, ganun talaga pag live. So, para talakayin natin ang ating topic for today, sasamahan ho tayo ng Real Estate Sales Supervisor ng AFP MBAI. Welcome po, Mr. Lev Katukutan. Bati-bati po kayo, sir, sa ating mga masugid na taga-suporta. Good afternoon po sa inyong katopang Mafet at sa lahat ng kasama natin ngayon dito sa MBAI Connect. Most especially sa ating mga kasundaluhan mula sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, other members of the uniformed services such as PNP, BFP, BJMP, Philippine Coast Guard, and Bucor. At sa kanilang mga pamilya na nakikinig o nanonood rin. Ayan ha, walang nakaligtaan si sir from all the uniformed services. Thank you for that greetings, sir. Maulan ngayon, no? So mga mag-ingat-ingat po yung mga katropa natin na bumabiyahe. So sir, bago po tayo mapunta sa real estate promos, may maganda po kayong ibabalita para sa amin. At para po ibalita ito, ay bibigyang daan po namin ang inyong discussion kung ano po itong magandang balitang ito. Tama po kayo, Katopang Mafet. So, dahil po sa mga nag-iepekto ng national energy crisis at ng nagdaang lindol sa Mindanao, so si MBAI ay nagpatupad ng isang special relief measure para makatulong sa ating mga miyembrong may existing loans. So para po ito sa mga miyembrong hindi nakakabayad ng kanilang August 2026 loan amortization. So ito po yung 90-day grace period po. So ang mahalaga pong clarification dito, ang grace period po ay para lamang sa mga loan accounts sa may direct payment. So specifically, yung mga nagbabayad ng over-the-counter at through post-dated checks. So hindi po kasama rito ang salary deduction. So para naman po sa mga covered ng grace period, maaari nilang bayaran ang kanilang August 2026 amortization hanggang November 30, 2026. At hindi sila papatawan ng penalty o surcharge. So basta mabayaran ito within the prescribed grace period po. So kung halimbawa po, hindi nakapagbayad ng August amortization ng isang member na over-the-counter or post-dated checks ang payment, mayroon siyang hanggang November 30, 2026 para mabayaran yon ng walang penalty as surcharge. Pero importante rin pong tandaan na August 2026 amortization lamang ang covered ng grace period. So ang regular na mga hulog para sa mga susunod na buwan ay kailangan magpatuloy. At para sa salary deduction, magpapatuloy naman po ang regular salary deduction. At kung sakaling hindi pa rin mabayaran ang August 2026 amortization, pagdating ng November 30, 2026, doon na din po ito magsisimula magkaroon ng applicable penalties at surcharges. Alright. Thank you very much, sir. Dahil somehow, ito po ay good news. Dahil gusto lang natin i-clarify, baka may konting confusion sa mga katropa natin na mga nanonood ngayon. There are different kinds of remittance po kasi. May mga existent po kasi tayong serbisyo sa AFP-MBI na pumapayag po ang ating asosasyon na ang kanilang monthly amortization ay babayaran through over-the-counter or mga post-dated checks. So, ang sinasabi po ni Sir na 90 days na grace period, ito po ay applicable doon sa mga nagbabayad ng kanilang mga remittance through those two types, no? Sa ating over-the-counter at para po doon sa ating nagbibigay ng mga cheque.
So maganda sir kasi napaka-proactive nito sa mga recent incidents no ng ating mga kababayan kasi katulad po ngayon marami talagang kinakaharap ang ating mga kababayan at nakita natin na in some way naging adaptive po tayo dun sa sitwasyon no na hindi tayo magpapatong ng mga charges or interests hanggang November po pwede na lang i-take advantage ito para ika nga yung bumangon ulit, no? Makapagbuwelo po ulit. So this is very good news. Pero tandaan lang po natin, no? Na until the end of November lang po yung grace period na binigay ng ating AFP-MBI. So pag hindi pa rin po bayaran by then, mag-incur na po yung penalty charges natin. Sir, ito naman, next topic naman po, sir, na makakatulong pa rin sa pagpapagaan ng payments ng ating mga miyembro. Ang tinatawag nating real estate loans. Ako, sir, super interested ako sa real estate loan. Kasi as someone na may bagong pamilya, leaning ka na doon eh. Yun na yun yung mga pino-foresight mo. So, can you please explain it to us, sir? Discuss it to us itong mga ino-offer na real estate loans ng ating asosasyon. Yes, tama po, Katopang Muafet. So ito naman po ang tinatawag nating Smart Property Financing Shift Program. So ang programang ito ay para sa ating mga existing real estate housing loan or REHL borrowers na gustong mag-convert ng kanilang REHL account to REML o yung tinatawag nating real estate mortgage loan. So pero bago ko po i-explain kung ano ang advantage ng programang ito, bigyan ko po muna kayo ng little background tungkol sa real estate products ng AFP-MBAI para mas maintindihan po natin ng mga katopa. So para po sa mga kalaman ng lahat, ang AFP-MBAI ay may dalawang klaseng real estate products. Ang real estate mortgage loan, o yung nabanggit ko niya, REML, at ang real estate housing loan or REHL. So ang REML po ay isang programang nagbibigay ng financing sa ating mga miyembro para makabili ng property tulad ng lote, bahay, at lupa or condominium unit. Sa ilalim ng RML, ang mismong property na binili ng magsisilbing collateral o security ng loan. At para po sa ating mga katopa na nagtatanong kung hanggang magkano ang maaaring ma-avail sa REML, ang maximum loanable amount ay hanggang 10 million pesos. So ulitin ko po 10 million pesos po. Pero syempre, subject ito sa applicable terms and conditions, evaluation at approval ng loan application. So yun po ang REML. So sa REHL naman po, o yung real estate housing loan, ito naman po ay isang financing program na ino-offer sa ating mga members para makabili ng mga AFP-MBAI developed subdivision projects at ang mga acquired assets din po through in-house financing ng AFP-MBAI. So ngayon, ano naman po ang Smart Property Financing Shift Program? So sa programang ito, kino-convert natin ang existing REHL account ng member into REML. So yun nga po, gagawing RML ang iyong REHL. So halimbawa po, ikaw ay isang awardee sa isang subdivision project ng AFP-MBAI at active pa ang iyong account o hindi pa fully paid ang iyong REHL. So maaari mong ipa-convert ang iyong REHL account into RML subject to the applicable requirements and evaluation. At paano po ang magandang advantage nito? Once ma-convert na po ito into RML, ang property na na-award sa iyo ang magiging collateral. At ang gagamiting basis ay ang current market value na ng property. So dahil maaaring mas mataas na ang current market value ng property kumpara noong una mo itong na-acquire, may possibility na magkaroon ng excess loan proceeds pagkatapos maibawas ang outstanding balance ng existing REHL account at ang applicable transfer fees. So, at ang excess proceeds na iyon ay maaari mong gamitin para sa pagpapaganda o pagpapa-improve ng iyong property o para sa iba pang gastusin na maaaring kailanganin mo. Subject syempre sa applicable loan evaluation and approval. Isa pa po sa magandang feature ng programa ito ay ang pag-transfer ng title. So sa conversion process, ang AFP-MBAI na ang magpa-facilitate ng pag-transfer ng title sa pangalan ng member subject sa completion ng necessary requirements and applicable fees.
So bukod pa sa mga yan, mayroon din tayong 3 pangunahing benefits sa Smart Property Financing Shift Program. So una, waive ang processing at appraisal fees. So ibig sabihin, may matitipid agad ang member dahil waive ang 2 fees na ito. Pangalawa, flexible ang payment terms, kung saan mayroon tayong payment options na mas maaari maangmangkop sa financial situation ng ating mga members. And lastly, or pangatlo, quick and seamless conversion dahil ginawa na nating mas simple at convenient ang proseso ng conversion. At para naman po sa ating mga katropa na interesado, very simple lang din ang proseso. So 3 steps lamang po ito. So step 1, visit our info booth. So pumunta lang po tayo sa ating info booth at hanapin ang ating real estate team members. So maaari kayong makipag-usap sa kanila ng personal para malaman ang details ng conversion at kung kayo ba ay eligible. And step 2, submit your application. So kapag interesado na po kayo at qualified, kumpletuhin at isumite ang inyong application kasama ang mga kinakailangan detalye at requirements. Then step 3, get immediate assistance. So dito, syempre, hindi namin po kayo pababayaan pagkatapos mag-submit. Maaari kayo may pag-connect sa ating mga real estate representatives para bigyan kayo ng real-time guidance at assistance sa bawat step ng conversion process. Kaya para sa ating may existing RHL account, lalo na yung mga awardees ng AFP MBay subdivision projects na hindi pa fully paid ang kanilang property, magandang pagkakataon po ito para mag-inquire at malaman kung eligible kayo para sa Smart Property Financing Shift Program at kung ano ang magiging benefits ng inyong conversion from RHL to RML. Ayun. Alam niyo, sir, maganda ito kasi may mga options pa sila para mas maging cost efficient yung mga tinake nila na mga move sa buhay nila, no? Kasi as you explained, sir, talagang cost efficient siya pag mag-transfer ka. Mayroon pang provision na yung pagpapatransfer ng title is ma-waive yung ibang mga processing fee, yung mga bagay na tingin natin maliit lang pero on the bigger picture, maganda po at beneficial ito sa mga may existing RHL na mga programa. So, kung gusto niyo magpa-convert ng mga existing real estate loans ninyo sa AFP-MBI, wag po kayong mag-atubiling pumunta na sa mga branches para at least, sir, technical kasi siya, sir. Actually, makakaintindi lang talaga nito yung may mga existing din talaga na RHL para ma-convert nila. So, visit to your nearest MBI branch para po makakausap kayo and properly ma-explain sa inyo. And sabi nga ni sir kanina, kung eligible ka, and that in a way, mag-weigh mo rin yung things, ay oo nga no, ikaw mismo makaka-realize. And if you have those inquiries and mga questions pa, pwede mo pang i-open, open na i-discuss doon sa mismong branch. Pero baka may mga nanonood sa atin ngayon, no? May mga existing na RHL accounts sa AFP-MBI. Pwede po kayong mag-comment kung anong mga katanungan ninyo. So apart from the conversion, sir, meron din po tayo mga iba't ibang mga real estate promo. Pwede nyo ba sa amin, sir, i-discuss ito at i-explain? Yes, tama po. Ito naman po ang magandang opportunity po para sa ating mga katopa na may kakilala or kapamilyang maaaring nangangailangan ng real estate loan. So, ang promo po natin ay tinatawag na Heroes Home Rewards Referral Promo. Ang simple lang po ng concept nito, help a hero own a home, earn rewards. So sa ilalim ng promo na ito, makakatanggap ang qualified referrer ng 5,000 pesos cash reward para sa bawat successful referral, provided na ang referred applicant ay may approved real estate loan applications at complete documentary requirements. So sino-sino naman po ang eligible? So una, ang regular at associate members ng AFP-MBI na may in-force basic insurance. So pangalawa, kasama rin po ang ating mga accredited insurance sales force at loan agents, subject syempre sa promo mechanics. Pero may mga hindi rin po eligible. Hindi kasama ang MBI employees at hindi rin pwedeng self-referral. So ibig sabihin, hindi maaaring i-refer ng member ang sarili niyang loan application para makuha ang incentive. So importante rin po, tandaan na new clients only ang covered ng promo.
ang nirefer na applicant ay hindi dapat existing borrower or previous borrower ng AFP-MBAI para sa applicable real estate loan referral. So, applicable naman po ito sa lahat ng approved AFP-MBAI real estate loan products, subject pa rin syempre sa regular evaluation, completion of requirements, credit approval, at standard underwriting guidelines ng association. Then, ang promo po, period po ay mula January 5, 2026 hanggang December 15, 2026. Kaya sa ating mga katropa, kung may kakilala kayo naghahanap ng sariling bahay or nangangailangan ng property financing, maaari niyo silang i-refer sa MBAI. Baka makatulong na kayo sa isang kapwa hero na magkaroon ng sariling tahanan at may 5,000 pesos cash reward pa kayo kapag naging successful ang referral. Yes. Alam mo sir, yun nga no, magandang i-take advantage ito kagaya ng sinabi ko kanina kung may mga kakilala tayo na willing silang mag-venture out, no? Kasi napansin ko rin online, uso na ngayon sir talagang hyped ngayon yung mga contents when it comes to building their own home. So, magandang i-take advantage po ito ng ating mga active members sa AFP-MBAI kasi I'm pretty sure napaka-competitive po ng approach ng mga real estate loan or products ng AFP-MBAI compared to the commercial approach no sa labas. So, isa ito sa pwede nating tignan na take advantage as members kasi exclusive lang po ito sa atin. Hindi po ito na-offer to the general public kasi tayo lang po mga members. So, you can do your own research. And of course, kung may kakilala kayo na nagpaplano nga, no, pwede nyo silang i-refer para, sabi mo nga sir, ang dali lang ng logic ng ating promong ito. Makapag-refer ka, once na-approve yung na-refer mo, automatic may 5,000 cash reward ka for a successful referral. So mga katropa, mag-refer na po tayo and magkakaroon pa tayo ng 5,000 referral fee. Marami pa tayong magagawa sa amount na to sa hirap ng buhay ngayon. Sir, last but definitely not the least, congratulations po sa ating asosasyon. Ako po, personally, I am very happy for being part of MBAI for the longest time. No? Dahil nanalo po tayo, we secure an award po. Itong Social Impact Champion Award in the recent 2026 Property Guru Philippines Property Awards. Kwentuhan niyo naman kami, sir, ano itong award na ito. And of course, we are celebrating with AFP-MBAI and we are very proud po na na-recognize din ang mga efforts natin sa ating mga partners, stakeholders sa labas. Yes, thank you very much po, Katopang Mafet. So yes po, malaking achievement po talaga ito para sa AFP-MBAI at para sa ating lahat na miyembro. So noong August 20, 2026, ginanap ang Property Guru Philippines Property Award sa Shangri-La The Fort, Manila. At doon po natanggap ng AFP-MBAI ang Social Impact Champion Award. So isa po ang AFP-MBAI sa 16 finalists na kinilala sa event. So kasama natin dito ang ilan sa mga nangungunang developers sa bansa na may natatangi projects, designs, sustainability initiatives, at innovation sa real estate industry. So, kaya malaking karangalan po para sa AFP-MBAI na mapabilang at tuluyang manalo sa isang award na ganito. At hindi rin po maliit ang mga pangalan na dati nang nakatanggap ng award na ito. So, kabilang dito ang Robinsons Land Corporation at yung Alveo by Ayala Land. So, yun po yung mga natalo po natin this year. So, dumalo rin po sa awarding ceremony ang ating mga executives. Kasama ang ating President and CEO, Major General Peter Angelo L. Ramos, Philippine Army Retired, si Colonel Alexander F. Tuplio, Philippine Army Retired, ang independent class po ng MBAI, at ang iba pa nating executives mula sa Sales and Operations Group, Corporate Services Group, Loans Division, Social Services Office, Legal Office, at Finance Division. So sa acceptance speech naman po ni Major General Ramos, binigyan din niya po na ang AFP-MBAI ay hindi lamang nagbibigay ng real estate product solution sa ating mga miyembro. So sinisikap din nating magbigay ng dagdag na serbisyo at magkaroon ng mas malawak na social impact sa pamamagitan ng ating mga corporate social responsibility initiatives. So hindi lamang po tayo tumutulong sa ating mga military at uniform personnel,
na magkaroon ng sustainable at attainable housing. So gumagawa rin po si MBAI ng mga paraan para mapangalagaan ang kalusugan, kinabukasan ng ating mga miyembro at kanilang mga dependents. So kaya napakalaga po ng recognition na ito dahil pinapakita nito ang ginagawa ng MBAI ay hindi lamang tungkol sa real estate o pagbibigay ng loan. So ang ultimate goal natin ay magkaroon ng positibo at pangmatagalang impact sa buhay ng mga miyembro at kanilang mga pamilya. At syempre, ang award na ito ay hindi lamang isang bagay na dapat nating ipagdiwang. Isa rin po itong panibagong commitment para sa MBAI na patuloy pang gumawa ng mga programa at serbisyo na makakatulong sa mas marami nating members. Kaya masasabi po natin na hindi lang tayo nagbibigay ng tahanan, tumutulong din ang MBAI bumuo ng mas panatag na kinabukasan para sa ating mga members at kanilang mga pamilya. Yes, sir. Alam nyo po, nakikita natin yan, evident yan all over sa ating bansa, no? Na nabanggit nyo po na you really stressed out na yung message ng ating President and CEO, no? Na apart from the recognition dun sa ating mga ginagawa when it comes to real estate industry, malawak po ang scope at ginagawa po natin ito at nakikita po natin. I'm pretty sure lahat ng mga sundalo natin nakikita natin yung may mga donations ng MBAI in any way possible na pwedeng matulungan, no, through our corporate social responsibility. Nakikita po natin yan. And we wish nothing but more success po and recognition. Dito din po natin, ako as a member, sir, no, dito din po natin na-value and na-appreciate na yung ginagawang trabaho at serbisyo sa atin ng AFP-MBI is far beyond dun sa internal na audience natin. Kasi na-recognize tayo. Sabi mo nga, sir, kanina, natalo natin yung mga big, yung mga big corporations na sa labas. At tayo yung na-recognize. Tayo yung nabigyan ng award for this kind of award for the real estate, no? So, ibig sabihin, maganda, kalidad po ang ating serbisyo. And nabanggit niyo po kanina, sustainability initiatives. So, importante po nito sa ating mga uniform personnel. Kasi gusto natin na even after their service, no, retirement na, andun yung sustainability and yung nakikita natin na yung serbisyo at produkto na in-avail nila is pangmatagalan, lifetime nilang na-experience. So once again, congratulations po to AFP-MBI for bagging the 2026 Social Impact Champion Award for Property Guru Philippines Property Awards. Panalo rin po natin ito, mga katropa. And this makes me even more proud, no, to be a member of AFP-MBI. Sabi ko nga, sir, it's very timely kasi magse-celebrate tayo ng ating anniversary. Kaya, ngayon po, ayun, tapos na pala tayo, sir. Ang bilis lang ng kwentuhan natin. But before we proceed to our parting video, no, kasi I was brief na meron tayong ipapalabas. So mga katropa, panoorin nyo yan. I would just like to give the opportunity to Sir Lev, no, to give your thanks. And baka may gusto pong makashoutout, sir, may birthday ba ngayon? Long weekend ngayon. Baka may gusto kayong batiyan, sir. Take the floor po. Okay, thank you very much po. Una-una sa lahat ng mga nakikinig ngayon. And shout out po sa aking real estate family, to our President, CEO, to our si Major General Peter Ramos, our Head SOG, Vice Admiral Fabricante, and to our Head CSG, Major General Nestor Rayos, and to my boss, Lieutenant General William Gonzalez, Philippine Army Retired, and to Ms. Michelle S. Fulgardin po sa aking immediate boss po. And to all AFP-MBI family and buong members po ng AFP-MBI. Thank you very much po. Thank you very much, Sir Lev, no? Maraming salamat po. Saludo po kami sa ginagawa niyang serbisyo sa ating mga miyembro. So, ngayon naman po, ibabahagi natin yung ating patuloy na mga projects and programs sa ating AFP-MBI. Pero
Pero syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong question and answer portion sa dulo ng ating programa. Titingnan natin, di ba? Syempre, meron niyang check learning tayo. So our question for this episode, magkano ang maximum real estate loan amount na pwedeng i-avail sa AFP-MBI? So once again, magkano po ang maximum real estate loan amount na pwedeng i-avail sa AFP-MBI? So kung alam niyo po ang kasagutan, comment niyo po yan sa ating Facebook Live para malaman namin kung may na-absorb kayo. Sir, on behalf of our Armed Forces Radio family, we are celebrating with you. Cheers to more success. And sabi ko nga, sir, kita-kita tayo sa anniversary next month na po, September. And may mga attendees po kami from CMO Command. And see you on our next episode. Sir Lev, maraming salamat po. Mga katropa, bigyang daan lang natin ang exit ni Sir. Nakasama natin siya ngayon. Siya po ang Real Estate Sales Supervisor ng AFP-MBI. So kung meron po kayong mga inquiries pertaining to real estate, nagbabala kayong magpundar, mag-acquire ng property, bumili ng lupa, and anything related to real estate, wag po kayong magatubaling pumunta na sa mga AFP-MBI branch. Ako, sir, sooner or later, inaayos lang namin. But I'm really planning to bisitahin kita, sir. Malapit lang naman. So thank you so much, Sir Lev, for taking time to discuss all of the good news and mga magagandang impormasyon po pertaining to the products and services of AFP-MBI. Bye-bye po, sir. Thank you so much. And of course, sa lahat po ng mga nanonood nating mga katropa ngayong hapong ito, maraming salamat po. Gusto ko lang pong bigyan ng highlight yung natin because magbe-bare months na, kakanta na tayo ng mga holiday songs, no? But apart from it, bago matapos ang buwan ng Agosto, syempre, would like to celebrate this month for the symbol it represents, no? Ang Agosto po ay buwan ng wika at syempre, buwan din po ito ng ating mga bayani. So, let's take time to reflect and give thanks to our heroes before, now, and the future. Maraming salamat po sa ating mga bayani po, no, na nagbubuhis ng buhay at willing magbuhis ng buhay para sa ating bansang Pilipinas. We are celebrating with you. And of course, long weekend din po ngayon, no? Dahil nga po ay National Heroes Day sa Monday. So if you're planning to go out, mag-ingat-ingat lang po dahil maulan pa rin ho ang panahon natin. Kaya mag-ingat-ingat tayo, abantayan natin yung mga announcement, no? Mga weather forecast dahil importante po ang safety natin. And I would also like to appeal po ngayon sa ating mga katropang nanonood na take time and include in our prayers po yung mga brothers and sisters natin in Nepal. Nakita po natin, no? Yung devastating na nangyari dun sa parang avalanche na bigla na lang pong rumagasa sa kanilang mga tahanan without a signal kasi wala pong ulan. Pero grabe po yung pagbaha. So, I think it's a reflection din po sa atin na laging magdasal, no? At laging humingi ng guidance and protections sa ating Panginoong Diyos. So, thank you so much for taking time to be on board. Saglit lang po yung live natin, nakakabitin nga na. But, thank you so much for taking time to be on board. Abangan nyo po ang ating next episode muli next month. Maraming salamat din sa aking duty tech buddy for this afternoon, Kuya Ferdy. And of course, shout-outs to our katropas na mga nanonood. And of course, special shout-outs din to my baby who's watching. I think naka-onboard ang tita niya kanina. So, once again, magandang hapon po. This has been your Katropang Muffet sa ating programang MBay Connect. Specialized hospital wards, medical facilities, and vital community infrastructure for the nation's uniformed services. It's transformed construction into a lasting commitment to those who dedicate their lives to protecting the Philippines. Congratulations once again, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association, Incorporated.
And now let's hear some words from our winner. To everyone, good evening. Driven by a sincere social impact heart, we do not only serve our military and uniformed personnel by providing sustainable and attainable housing, but we also safeguard the future of our soldiers and their dependents by constructing vital hospital wards and donating critical medical equipment nationwide. We at AFP-MBEI, we do not only build homes, but we champion a well-rounded social impact mandate to ensure the health and welfare of those who protect our nation. On behalf of all the members of AFP-MBEI, we thank Property Guru and the jurors for giving us this recognition and this award. Indeed, it is an honor for us. Once again, thank you and good evening. Congratulations once again. Let's have another big round of applause for our 2026 ESG Developer Awardees, ladies and gentlemen. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP-MBI? Maki-MBI Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBI Connect, asosasyon mo para sa iyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.